pero hindi pang tao, panghayop. Nakapagbebenta na nga, posible nang nangyayari ng mayroon ng tig to 20 pesos na bigas, may nasasabi pa rin sila. Saan ba lulugar? No, ano na? Meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, panghayop. Hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? So ngayon, sa mga nangyayaring ito, at patuloy pa rin siya nagsasalita ng di magaganda. Yung mga sinasabi niya na hindi marunong sumunod sa pangako, na yung pangarap ni PBBM noon na maging 20 pesos ang bigas, ay pinupulaan niya at lagi niyang, ay wala, nangako ng ganito, nangako ng ganon, at igagawing 20. Nasaan? Wala, puro pangako lang daw. Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators, para manalo yung kanilang alyansa kuno. Pero ngayon, nagawa ng paraan at naibebenta na ng 20 pesos at nasubukan na ng iba at maganda naman yung bigas pero sinisira ng iba kahit hindi pa na ilalabas noon. Ilalabas pa lang, mayroon ng mga bigas na pinivideohan na nakalagay 20 pesos at nangingitim yung bigas. So, wala pa ngang inilalabas na bigas. Ano? So, normal na talagang sinisiraan. Ang hirap nilang makaintindi at maintindihan. O, ngayon nga, dahil mag-i-election at bawal yung mga ganitong bagay na lumalabas na parang isang paraan para sa makaakit ng boto, or kung tama yung pagkakaunawa ko, in-stop muna nila yung pagbibenta ng 20 pesos na bigas. At yun nga, nakapagbebenta na nga, posible nang nangyayari ng mayroon ng tig to 20 pesos na bigas, may nasasabi pa rin sila. Saan ba lulugar? No, ano na? Meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, panghayop. Hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato. So kayo, alam ko naman matatalino rin naman yung mga DDS supporters, ano? Pero kung naiisip nyo sana, yung utak nyo magtatanong bakit wala na lang mapaglagyan. Nung hindi na ibibigay yung 20 pesos na bigas na ipapatupad, may sinasabi. Nung ipinatupad na yung 20 pesos na bigas, may nasasabi pa rin. So lahat talaga sa aking palagay po naka-decided na talaga sila na sirain anumang paraan. At may isang video na sinabi ni VP Sara yon na wala daw siyang pakialam kung ito ay isang paninira o kasinungalingan. Basta makasira lang daw. Parang ganun, Hindi ko, hahanapin ko yung video yun kasi may napanood ako talagang ganun na interview na sinabi niya. Pero kung yun ang pagbabasihan natin, ibig sabihin talagang hindi maganda. Kasi, bakit? Anong motibo? At bilang vice presidente, ano bang nagagawa niya? Kundi, atakihin ang presidente na dapat inaalalayan niya. Ano na bang mga programa niya sa bansa? Wala naman siyang naitulong. Pero grabe siya mag-atake sa ating presidente. I hope na hindi pa huli sa lahat, mag-isip-isip na po kayo. Wag naman kayong, porque napamahal kayo sa kanya at napabilib kayo sa kanyang tapang, lakas ng loob at sa mga pakwela-kwela ng tatay niya, dalang-dala pa rin kayo, hindi nyo na pinapaandar ang common sense.
ano po, matatalino kayo matatalino kayo. Huwag niyong gamitin yung emotion lang. Pagganahin niyo yung utak, bakit niya ginagawa ito? Sino ba ang nagbibigay ng kaguluhan? At sino ba ang sanhi ng mga kaguluhan dito sa ating bansa? Sino ba ang nag-umpisa? Comment it down. Comment. And thank you so much for watching. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, like, and share. And paki-share po ang ating video. Malaking bagay po ito para sa akin at tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyo na ako'y tinutulungan yung makapag-open ng minds ng mga ibang naguguluhan pa, nadidiliman pa, hindi pa masyadong naliliwanagan. So, paki-share na lang po ng ating video. Thank you so much. Thank you talaga. And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you for watching and see you in my next vlog. God bless you all.